At ngayon, natatakot ako, dapat nating ibaling ang ating pansin sa isa sa mga pinaka-nakakabagabag at hindi kanais-nais na mga kabanata sa mahabang paghahari ni Haring Jaehaerys at Reyna Alysanna, ang usapin ng kanilang ikasyam na anak, ang Prinsesa Sarah. Ipinanganak noong 67 3 taon pagkatapos ni Daela, si Sarah ay nagkaroon ng lahat ng lakas ng loob na kulang sa kanyang kapatid, kasama ang isang matako na gutom, para sa gatas, para sa pagkain, para sa pagmamahal, para sa papuri. Bilang isang sanggol hindi siya gaanong umiyak kundi sumigaw, at ang kanyang nakakatang na mga iyak ay naging kilabot ng bawat dalaga sa Red Keep. Gusto niya kung ano ang gusto niya at gusto niya ito ngayon, isinulat ni Grand Maester Elessar tungkol sa prinsesa noong 69 noong siya ay 2 lamang. Siyete iligtas kaming lahat kapag siya ay mas matanda. Ang Dragon Keepers ay pinakamahusay na ikulong ang mga dragon. Wala siyang ideya kung gaano kapropesya ang mga salitang iyon. Si Septon Barth ay mas mapanimdam, habang pinagmamasdan niya ang prinsesa sa edad na 12 noong 79 Siya ay anak na babae ng hari, at lubos na nakakaalam nito. Tinitingnan siya ng mga lingkod sa bawat pangangailangan, bagaman hindi palaging kasing bilis ng gusto niya. Ang mga dakilang Panginoon at gwapong kabalyero ay nagpapakita sa kanya ng bawat kagandahang loob, ang mga babae ng hukuman ay ipinagpaliban siya, mga batang babae, sa kanyang sariling edad ay nakikipaglaban sa isa't isa upang maging kanyang mga kaibigan 6 na kapatid na mas matanda kaysa sa kanya at mas sambahin si Aemon ay magiging hari, si Balon ay magiging kanyang kamay, si Alyssa ay maaaring ang lahat ng kanyang ina at higit pa, si Vhagan ay mas maalam kaysa sa kanya, si Maegel ay mas banal, at si Daela, kailan ang lumipas na si Daela ay hindi nangangailangan ng aliw, at habang siya ay pinapakalma, si Sarah ay hindi pinapansin ay mali iyon, natatakot ako. Si Arya Targaryen ay minsang naisip na mabangis at kusa, ibinigay sa mga gawa ng pagsuway, ngunit ang pagkababae ni Prinsesa Sarah ay ginawang si Arya ay isang modelo ng kagandahang asal kung ihahambing. Ang hangganan sa pagitan ng mga inosenteng kalokohan, walang habas na kalokohan, at mga gawa ng masamang hangarin ay hindi palaging nakikita ng isang napakabata, ngunit walang duda na ang prinsesa ay malayang nakatawid dito. Tuluyan na niyang pinapasok ang mga pusa sa kwarto ng kanyang kapatid na si Daela, alam niyang natatakot siya sa mga ito. Minsan ay napuno niya ng mga bubuyog ang chamber pot ni Daela. Nadulas siya sa White Sword Tower noong siya ay 10, ninakaw ang lahat ng puting balabal na nakita niya, at kinulayan ang mga ito ng pink. Sa edad na 7, natutunan niya kung kailan at kung paano magnakaw sa kusina para kumita ng mga cake at pie at iba pang pagkain. Bago siya ay 11, siya ay nagnanakaw ng alak at ale sa halip. Pagsapit ng 12, para siyang hindi lasing na dumating nang ipatawag siya sa sep para magdasal. Ang tanga ng hari, si Tom Turnip, ay biktima ng marami sa kanyang mga jape, at ang kanyang hindi sinasadyang catspaw para sa iba. Minsan, bago ang isang mahusay na kapistahan kung saan maraming mga Panginoon at kababaihan ang dadalo, hinikayat niya si Tom na magiging mas nakakatawa kung siya ay gumanap ng hubad. Hindi ito natanggap ng maayos. Nang maglaon, mas malupit, sinabi niya sa kanya na kung umakyat siya sa Iron Throne maaari siyang maging hari, ngunit ang tanga ay torpe sa pinakamahusay na mga oras at madaling kapitan ng panginginig, at hiniwa ng trono ang kanyang mga braso at binti. Siya ay isang masamang bata, ang sabi ng kanyang septe tungkol sa kanya pagkatapos. Si Prinsesa Sarah ay may kalahating dosenang septa at kasing dami ng mga kasambahay bago siya naging 13. Hindi ito nangangahulugan na ang prinsesa ay wala sa kanyang mga birtod. Pinagtibay ng kanyang mga maester na siya ay napakatalino, kasing talino ng kanyang kapatid na si Vhagan sa kanyang sariling paraan. Siya ay tiyak na maganda, mas matangkad kaysa sa kanyang kapatid na si Daela at hindi kalahating maeslan, at kasing lakas at mabilis at masigla gaya ng kanyang kapatid na si Alyssa. Kapag gusto niyang maging kaakit-akit, mahirap labanan siya. Ang kanyang mga nakatatandang kapatid na sina Aemon at Balon ay hindi kailanman nabigo na libangin ang kanyang kalokohan, bagaman hindi nila alam ang pinakamasama nito, at bago pa siya kalahating gulang, natutunan ni Sarah ang sining ng pagkuha ng anumang nais niya mula sa kanyang ama, isang kuting, isang aso, isang pony, isang lawin, isang kabayo, gumawa si Jaehaerys ng isang matatag na linya sa elepante.
Gayunpaman, si Queen Alysanna ay hindi gaanong madaling paniwalaan, at sinabi sa amin ni September na ang mga kapatid na babae ni Sarah ay nagkakamali sa kanya sa iba't ibang antas. Naging kanya ang pagkadalaga, at si Sarah ay tunay na dumating sa kanyang sarili pagkatapos ng kanyang unang pamumulaklak. Matapos ang lahat ng kanilang napagtiisan kasama si Dela, malamang nagamaan ang loob ng hari at reyna nang makita kung gaano kasabik na dinala ni Sarah ang mga kabataang lalaki ng korte, at sila ay sa kanya. Sa 14, sinabi niya sa hari na sinadya niyang pakasalan ang prinsipe ng Dorne, o marahil ang hari sa Beyond the Wall, upang siya ay maging isang reyna, tulad ng ina. Noong taong iyon, dumating sa korte ang isang mangangalakal mula sa Summer Islands. Malayo sa pagtitili sa kanya, gaya ni Dela, sinabi ni Sarah na gusto niya rin itong pakasalan, pagsapit ng 15 ay isinantabi na niya ang mga walang kabuluhang pantasya. Bakit nangangarap ng malayong mga monarch kung maaari siyang magkaroon ng maraming squires, knight, at malamang na mga panginoon ayon sa gusto niya? 12-12 nang sumayaw ng pagdalo sa kanya, ngunit 3 ang lumitaw bilang mga paborito. Si Jonah Mouton ay tagapagmana ng Maidenpool, si Redroy Connington ay ang 15 taong gulang na panginoon ng Griffin's Roost, at si Braxton Bisbury, na tinatawag na Stinger, ay isang 19 na taong gulang na kabalyero, ang pinakamahusay na sibat sa Reach, at ang tagapagmana ng Honeyhold. Ang prinsesa ay may mga paboritong babae rin, sina Perry Ann Moore at Alice Turnberry, 2 kasambahay na kasing edad niya, ang naging pinakamamahal niyang kaibigan. Tinawag sila ni Sarah na Pretty Perry at Sweetberry. Mahigit 1 taon, hindi mapaghihiwalay ang 3 kasambahay at ang 3 batang panginoon sa bawat piging at bola. Sama-sama din silang nanghuli at Nagle Alaco, at minsang naglayag sa Blackwater Bay patungong Dragonstone. Kapag ang 3 panginoon ay sumakay sa mga singsing o nag-cruise ng mga espada sa mga bakuran, ang 3 katulong ay naroon upang pasayahin sila. Si Haring Jaehaerys, na palaging nag-aaliw sa mga bumibisitang panginoon o mga sugo mula sa kabila ng makipot na dagat, nakaupo sa konseho, o nagpaplano ng karagdagang mga kalsada, ay lubos na nasiyahan. Hindi na nila kailangang libutin ang kaharian upang makahanap ng kapareha para kay Sarah, nang ang 3 ganoong promising na mga binata ay naririto na. Hindi gaanong kumbinsido si Reyna Alysanna. Si Sarah ay matalino, ngunit hindi matalino, sinabi niya sa hari. Si Lady Perry Ann at Lady Alice ay maganda, walang kabuluhan, walang laman ng ulo na maliliit na tanga mula sa kanyang nakita sa kanila, habang sina Connington at Mouton ay mga batang lalaki. At hindi ko gusto ang Stinger na ito. Nabalitaan kong nag-aral siya ng bastard sa Reach, at isa pa dito sa King's Landing. Nanatiling walang pakialam si Jaehaerys. Hindi naman parang nag-iisa si Sarah sa sino man sa kanila. Palaging may mga tao, naglilingkod sa mga lalaki at katulong, mga nobyo at mga lalaki at arm. Anong kalokohan ang magagawa nila sa napakaraming mga mata sa paligid nila? Hindi niya nagustuhan ang sagot, pagdating nito. Isa sa mga jape ni Sarah ay ang kanilang pag-ando. Sa isang mainit na gabi ng tagsibol sa 84 na ak, ang mga sigaw at hiyawan mula sa isang brothel na tinatawag na Blue Pearl ay nakatawag pansin sa 2 lalaki ng City Watch. Ang mga hiyawan ay nagmumula kay Tom Turnip, na walang magawa sa mga bilog na sinusubukang tumakas mula sa kalahating dosenang hubot hubad na mga patutot, habang ang mga parokyano ng bahay ay tumawa ng masigla at sumisigaw sa mga patutot. Sina Jonah Mouton, Redroy Connington, at Stinger Bisbury ay kabilang sa mga parokyano, bawat isa ay lasing kaysa sa huli. Akala nila ay nakakatawa na makita ang matandang singkamas na gumawa ng gawa, pag-amin ni Redroy. Pagkatapos ay tumawa si Jonah Mouton at sinabing ang jape ang naging paniwala ni Sarah, at nakakatuwang babae siya. Iniligtas ng mga bantay ang kawawang hanggal at inihatid siya pabalik sa Red Keep. Ang 3 panginoon ay dinala nila kay Sir Robert Redwine, ang kanilang commander. Inihatid sila ni Sir Robert sa hari, hindi pinapansin ang mga banta ni Stinger at ang malamayan na pagtatangka ni Connington na suhulan siya. Ito ay hindi kailanman kaaya-aya upang lance ng isang pigsa, Grandmaster Elessar wrote tungkol sa kapakanan. Hindi mo alam kung gaano karaming nana ang lalabas, o kung gaano kalala ang amoy nito. Ang nana na bumulwak mula sa asul na perlas ay talagang mabaho. Ang 3 lasing na panginoon ay medyo natahimik nang harapin sila ng hari mula sa ibabaw ng Iron Throne, at naglagay ng isang matapang na harapan.
Inamin nila ang pakikipag-away kay Tom Turnip at dinala siya sa Blue Pearl. Wala ni isa sa kanila ang nagsalita patungkol kay Prinsesa Sarah. Nang utusan ng kanyang Grace si Mouton na ulitin ang sinabi niya tungkol sa prinsesa, namula siya at nauutal at sinabing mali ang narinig ng mga bantay. Sa wakas ay inutusan ni Jayriz ang tatlong Panginoon na dinala sa mga piitan. Hayaan mo silang matulog sa isang itim na selda ngayong gabi, baka ibang kwento ang sasabihin nila pagdating ng umaga. Si Reyna Alysanna, alam kung gaano kalapit sina Lady Perry Ann at Lady Alice sa tatlong Panginoon, na nagmungkahi na sila ay tanungin din. Hayaan mo akong makipag-usap sa kanila, Your Grace. Kung makita kanila sa trono na nakatitig sa kanila, matatakot sila na hindi na sila magsasalita. Gabi na ang oras, at nadatnan ng kanyang mga tanod na natutulog ang dalawang babae, na nakahiga sa mga silid ni Lady Perry Ann. Ipinadala sila ng Reyna sa harap niya sa kanyang solar. Ang kanilang tatlong batang Panginoon ay nasa mga piitan, sinabi niya sa mga batang babae. Kung ayaw nilang sumama sa kanila, sasabihin nila ang totoo. Iyon lang ang kailangan niyang sabihin. Sina Sweetberry at Pretty Perry ay natisod sa isa't isa sa kanilang kasabikan na magtapat, hindi nagtagal pareho silang umiiyak at humihingi ng tawad. Hinayaan silang magmakaawa ni Reyna Alysanna, hindi umimik. Nakinig siya, gaya ng ginawa niya noon sa 100 korte ng kababaihan. Ang kanyang Grace ay marunong makinig. Ito ay isang laro lamang sa simula, sabi ni Pretty Perry. Si Sarah ang nagtuturo kay Alice kung paano humalik, kaya tinanong ko kung tuturuan din niya ako. Ang mga lalaki ay nagsasanay sa pakikipaglaban tuwing umaga, bakit hindi tayo magsasanay sa paghalik? Iyon naman ang dapat gawin ng mga babae, di ba? Pumayag naman si Alice Turnberry. Matamis ang paghalik, sabi niya, at isang gabi nagsimula kaming maghalikan ng nakahubad ang aming mga damit, at iyon ay nakakatakot ngunit kapana-panabik. Nagpalitan kami ng pagpapanggap na kami ay mga lalaki. Hindi namin sinasadyang maging masama, naglalaro lamang kami. Pagkatapos ay si Sarah naglakas loob sa akin na halikan ng isang tunay na lalaki, at pananggahasan ko si Perry na gawin iyon, at pareho kaming nang ahas kay Sarah. Ngunit sinabi niya na gagawin niya sa amin ang isang mas mahusay, hahalikan niya ang isang lalaking nasa hustong gulang, isang kabalyero at sina Jonas at Stinger. Tumalon si Lady Perry Ann noon upang sabihin na pagkatapos ay si Stinger ang nagsasanay para sa kanilang lahat. Mayroon siyang 2 bastard, bulong niya. Isa sa abot, at isa dito mismo sa kalye ng silk. Ang kanyang ina ay isang patutot sa Blue Pearl. Iyon lang ang nabanggit sa Blue Pearl. Wala sa alinman sa mga trolls alam ang pinakamaliit na bagay tungkol sa kaawa-awang Tom Turnip, tulad ng kabalintunaan, isusulat ni Grand Maester Elisar pagkatapos, ngunit marami silang alam tungkol sa ilang iba pang mga bagay, na wala ni isa sa kanila ang naging kasalanan nila. Nasaan ang iyong mga septa noong lahat ng ito? Tanong ng Reyna nang marinig niya ang mga ito. Nasaan ang iyong mga kasambahay? At ang mga Panginoon, dadalo sana sila. Nasaan ang kanilang mga nobyo, ang kanilang mga kalaban, ang kanilang mga squires at mga naglilingkod na lalaki? Natarante si Lady Perry Ann sa tanong. Sinabi namin sa kanila na maghintay ng wala, sabi niya, sa tono ng isa na nagpapaliwanag na ang araw ay sumisikat sa silangan. Sila ay mga katulong, ginagawa nila ang sinasabi mo. Ang mga nakakaalam, alam nilang manahimik. Sinabi ni Stinger na ilalabas niya ang kanilang mga dila kung nag-usap sila. At si Sarah ay mas matalino pa kaysa sa mga septa. Doon napahamak si Sweetberry, at nagsimulang humikbi at lumuha, sa kanyang dressing gown. Siya ay labis na nagsisisi, sinabi niya sa Reyna, mayroon siya hindi kailanman nais na maging masama, ginawa siya ni Stinger at sinabi ni Sarah na siya ay isang craven, kaya ipinakita niya sa kanila, ngunit ngayon siya ay nagdadalang tao at hindi niya alam kung sino ang ama, at ano ang gagawin niya. Ang magagawa mo lang ngayong gabi ay matulog, sabi ni Reyna Alysanna sa kanya. Sa kinabukasan ay magpapadala kami sa iyo ng isang septa, at maaari mong ipagtapat ang iyong mga kasalanan, patatawarin ka ng ina. Ang aking ina ay hindi, sabi ni Alice Turnberry, ngunit pumunta siya tulad ng sinabi sa kanya. Tinulungan ni Lady Perry Ann ang umiiyak niyang kaibigan pabalik sa kanyang silid. Nang sabihin sa kanya ng Reyna kung ano ang kanyang natutunan, si Haring Jayriz ay hindi maaaring magbigay ng isang salita tungkol dito.
Ang mga gwardya ay ipinadala, at ang magkakasunod na mga eskuador, lalaking ikakasal, at dalaga ay kinaladkad sa harap ng Iron Throne para sa pagtatanong. Marami sa kanila ang napunta sa mga piitan kasama ang kanilang mga amo, nang marinig ang kanilang mga sagot. Dumating na ang bukang liwayway sa oras na ang huli sa kanila ay inakay palayo. Noon lamang ipinasundo ng hari at reyna si Prinsesa Sarah. Tiyak na alam ng prinsesa na may mali nang dumating ang Panginoong Komandante ng Kingsguard at ang Komandante ng City Watch upang ihatid siya sa silid ng trono. Hindi naging maganda nang tinanggap ka ng hari habang nakaupo sa Iron Throne. Halos walang laman ang malaking bulwagan nang siya ay dinala. Tanging sina Grand Maester Elessar at Septon Barth lamang ang ipinatawag upang magpatotoo. Nagsalita sila para sa Citadel at Starry Sept, at naramdaman ng hari na kailangan nila ang kanilang patnubay, ngunit may mga bagay na gustong sabihin noong araw na iyon na hindi na kailangang malaman ng iba pang mga Panginoon, madalas sinasabi na ang Red Keep ay walang sikreto. Na may mga daga sa dingding na naririnig ang lahat at bumubulong sa mga tainga ng mga natutulog sa gabi. Malamang, dahil nang dumating si Prinsesa Sarah sa kanyang ama, mukhang alam niya ang lahat ng nangyari sa Blue Pearl, at hindi siya nahiya. Sinabi ko sa kanila na gawin ito, ngunit hindi ko naisip na gagawin nila, mahinang sabi niya. Nakakatawa talaga yan, singkamas na sumasayaw kasama ang mga puta. Hindi para kay Tom, sabi ni Haring Jaehaerys mula sa Iron Throne. Siya ay isang tanga, sagot ni Prinsesa Sarah, sabay kibat ng balikat. Tatawanan ng mga tanga, saan ang masama niyan? Gustong-gusto yan ng singkamas kapag tinatawanan mo siya. Ito ay isang malupit na jape, sabi ni Reyna Alysanna, pero ngayon lang mayroon iba pang mga bagay na higit na nag-aalala sa akin. Nakipag-usap ako sa iyong, mga babae. Alam mo bang may anak si Alice Turnberry? Noon lang napagtanto ng prinsesa na hindi pala doon upang sagutin si Tom Turnip, ngunit para sa higit pang mga kaiyahiyang kasalanan. Para sa isang sandali si Sarah ay nawalan ng salita, ngunit saglit lang. Then she gasped and said, "My sweet berry. Truly, what has she done? Oh, my sweet little fool." Kung paniniwalaan ang testimonya ni Septon Barth, isang luha ang tumulo sa kanyang pisngi. Hindi natinag ang kanyang ina. You know perfectly well what she has done. What all of you have done. We will have the truth from you now, anak. At nang tumingin ang prinsesa sa kanyang ama, wala siyang nakitang ginhawa doon. Magsinungaling ka muli sa amin, at ito ay magiging mas masahol pa para sa iyo, sabi ni Haring Jaehaerys sa kanyang anak na babae. Ang iyong tatlong Panginoon ay nasa mga piitan, dapat mong malaman, at ang susunod mong sasabihin ay maaaring matukoy kung saan ka matutulog ngayong gabi. Naduronch noon si Sarah, at sunod-sunod na bumagsak ang mga salita, isang baha na halos hindi makahinga sa prinsesa. Nagpunta siya mula sa pagtanggi tungo sa pagpapaalis sa pag-aalinlangan sa pagsisisi tungo sa akusasyon sa pagbibigay katwiran sa pagsuway sa loob ng isang oras, na huminto sa giggling and weeping along the way, Septon Barth would write. She never did it. They were lying. It never happened. How could they believe that? It is just a game. It was just a jape. Who said that? That was not how it happened. Everyone likes kissing. She was sorry. Perry started it. It was so fun. Walang nasaktan. No one ever told her kissing was bad. Sweetberry had dared her. She was so young. Balon always kissed Alisa. Once she started she didn't know how to stop. Takot siya kay Stinger. The mother above were forgiven her. All the girls are doing it. Sa unang pagkakataon na lasing siya, hindi niya ginasto. Ito ang gusto ng mga lalaki. Sinabi ni Miguel na pinatawad ng mga Diyos ang lahat ng kasalanan. Sinabi ni Jonah na mahal niya siya. Pinaganda siya ng mga Diyos. Hindi niya kasalanan. Magiging mabuti siya. Simula ngayon, parang hindi na nangyari. Ikakasal na siya kay Red Roy Connington. Kailangan nilang patawarin siya. Hindi na siya hahalikan pa ng lalaki o gagawin ang iba pang bagay na iyon. Hindi siya ang nakabuntis. Siya ay kanilang anak. Siya ay kanilang maliit na babae. Siya ay isang prinsesa. Kung siya ay reyna gagawin niya ang kanyang gusto, bakit hindi sila maniwala sa kanya? Hindi nila siya minahal, siya ay kinasusuklaman. Maaari nilang litigo kung gusto nila ngunit hindi siya magiging alipin nila. Napabuntong hininga siya, itong babaeng ito. Kailanman ay walang mamor sa buong lupain na nagbigay ng ganoong pagtatanghal, ngunit sa huli ay napagod siya at natakot, at nadulas ang kanyang maskara.
Anong ginawa mo? Sabi ng hari, nang sa wakas ay naubusan ng salita ang prinsesa. Pitong iligtas mo kami, anong ginawa mo? Nabigyan mo na ba ng ulo ang isa sa mga batang ito? Sabihin mo sa akin ang totoo. Totoo, sabi ni Sarah. Sa sandaling iyon, sa salitang iyon, lumabas ang paghamak. Hindi, binigay ko sa tatlo. Akala nila lahat sila ang nauna. Boys are such silly fools. Labis na natakot si Jayriz na hindi siya makapagsalita, ngunit nanatiling kalmado ang reyna. Ipinagmamalaki mo ang iyong sarili, nakikita ko. Isang babae na nasa hustong gulang, at halos 7 at 10. Sigurado akong sa tingin mo ay napakatalino mo, ngunit isang bagay ang maging matalino at isa pa ang maging matalino. Ano ang gagawin akala mo mangyayari ngayon, Sarah? Ikakasal ako, sabi ng prinsesa, bakit hindi ako dapat maging? Ikaw ay kasal sa aking edad. Ako ay ikakasal at matutulog, ngunit kanino? Parehong mahal ako ni na Jonah at Roy, maaari kong kunin ang isa sa kanila, pero pareho silang lalaki na hindi ako mahal ni Stinger, pero pinapatawa niya ako at minsan napapasigaw ako sa kanilang tatlo, bakit hindi ako magkakaroon ng isang asawa? At si Maegor ay may 6 o 8. Masyadong malayo ang napuntahan niya. Tumayo si Jayriz at bumaba mula sa Iron Throne, ang kanyang mukha ay may takip ng galit. Ikukumpara mo ang sarili mo kay Maegor. Iyan ba ang pinapangarap mong maging? Sapat na ang narinig ng kanyang grace. Ibalik mo siya sa kanyang silid, ang sabi niya sa kanyang mga bantay, at itago siya roon hanggang sa ipasundo ko siyang muli. Nang marinig ng prinsesa ang kanyang mga salita, siya ay sumugod sa kanya, umiiyak, Ama, Ama. Ngunit tinalikuran siya ni Jayriz, at hinawakan siya ni Giles Morrigan sa braso at pinisil palayo. Hindi siya umalis sa sarili niyang kusa, kaya napilitan siyang hilahin ng mga gwardya palabas ng bulwagan, humahagulgol at humihikbi at tinawag ang kanyang ama. Kahit noon pa man, sinabi sa atin ni Septon Barth, maaaring napatawad at naibalik sa pabor si Prinsesa Sarah kung ginawa niya ang sinabi sa kanya, kung nanatili siyang maamo sa kanyang silid na nagmumuni-muni sa kanyang mga kasalanan at nananalanggan para sa kapatawaran. Sina Jayriz at Alysanna ay nagkita sa buong susunod na araw kasama sina Barth at Grand Maester Elessar, tinatalakay kung ano ang gagawin sa 6 na makasalanan, partikular na ang prinsesa. Ang hari ay nagalit at hindi sumusuko, dahil ang kanyang kahihiyan ay labis na nadama, at hindi niya nakakalimutan ang mga panunuya ni Sarah tungkol sa mga asawa ng kanyang tiyuhin. She is no longer my daughter, sabi niya ng higit sa 1 beses. Gayunpaman, hindi mahanap ni Reyna Alysanna sa kanyang puso ang pagiging malupit. Siya ang aming anak, sabi niya sa hari. Dapat siyang parusahan, oo, ngunit siya ay bata pa. At kung saan may kasalanan ay may katubusan. Panginoon ko, mahal ko, nakipagkasundo ka sa mga Panginoong lumaban para sa iyong tiyuhin, pinatawad mo ang mga lalaking nakasakay kay Septon. Mon, nakipagkasundo ka sa pananampalataya, at kay Lord Rogar noong sinubukan niyang paghiwalayin tayo at ilagay si Arya sa iyong trono, tiyak na makakahanap ka ng paraan para makipagkasundo sa sarili mong anak. Malumanay ang mga salita ng kanyang grace, at naantig si Jayriz sa kanila, sabi sa amin ni Septon Barth. Si Alysanna ay matigas ang ulo at persigido at mayroon siyang paraan upang dalhin ang hari sa kanyang sariling pananaw, gaano man sila kalayo sa simula. Given time, baka lamambot din ang tindig niya kay Sarah. Hindi siya magkakaroon ng oras na iyon. Nang gabing iyon, tinatakan ni Prinsesa Sarah ang kanyang kapalaran. Sa halip na manatili sa kanyang mga silid gaya ng itinuro sa kanya, siya ay nadulas habang bumibisita sa privy, nagsuot ng damit ng isang tagapaglaba, nagnakaw ng kabayo mula sa mga kwadra, at nakatakas sa kastilyo. Nakarating siya sa kalagitnaan ng lungsod, patungo sa burol ng Rhaenys, ngunit nang sinubukan niyang pumasok sa Dragon Pit, natagpuan siya at dinala ng mga Dragon Keepers at bumalik sa Red Keep. Umiyak si Alysanna nang marinig niya, dahil alam niyang wala ng pag-asa ang kanyang layunin. Matigas na parang bato si Jayriz. Sarah na may dragon, ang lahat, kailangan niyang sabihin. Kunin din kaya niya si Balerion, I wonder. Sa pagkakataong ito ay hindi na pinayagang bumalik ang prinsesa sa sarili niyang silid. Sa halip ay nakakulong siya sa isang selda ng tore, kasama si Jon Coldart na nagbabantay sa kanya araw at gabi, kahit nasa privy. Ang madaliang pag-aasawa ay isinaayos para sa kanyang mga kapatid na babae sa kasalanan.
Si Perry Ann Moore, na hindi buntis, ay ikinasal kay Joe Namuton. May bahagi ka sa kanyang pagkasira, maaari kang maging bahagi ng kanyang pagtubos, sabi ng hari sa Batang Panginoon. Ang kasal ay napatunayang matagumpay, at sa kalaunan ay naging Panginoon at ginang ng Maidenpool ang dalawa. Si Alice Turnberry, na buntis, ay nagpakita ng mas mahirap na kaso, dahil tumanggi si Red Roy Connington na pakasalan siya. Hindi ako magpapanggap na anak ko ang bastard ni Stinger, ni gagawin siyang tagapagmana ng Griffin's Roost, sabi niya sa hari, mapanghamon. Sa halip ay ipinadala si Sweetberry sa Vale upang manganak isang batang babae, na may matangkad na pulang buhok sa isang mother house sa isang isla sa Gulltown Harbor kung saan ipinadala ng maraming Panginoon ang kanilang mga natural na anak na babae upang palakihin. Pagkatapos ay ikinasal siya kay Dunstan Pryor, ang Panginoon ng Pebble, isang isla sa labas ng Fingers. Binigyan si Connington ng pagpipilian sa pagitan ng habang buhay sa Night's Watch o 10 taong pagkakatapon. Hindi katakataka, pinili niya ang pagpapatapon at tumawid sa makipot na dagat patungo sa Pentos, at mula doon sa Mir, kung saan siya ay nahulog na may mga sellswords at iba pang mababang kumpanya. Kalahating taon lamang bago siya nakabalik sa Westeros, siya ay sinaksak hanggang sa mamatay ng isang patutot sa isang Mirish gambling den. Ang pinakamabigat na parusa ay nakalaan para kay Braxton Bisbury, ang mapagmataas na batang kabalyero na tinatawag na Stinger. I can gild you and send you to the wall, sabi ni Jay Reese sa kanya. Ganito ako nagsilbi kay Sir Luke Amore, at siya ay isang mas mabuting tao kaysa sa iyo. Kaya kung kunin ang mga lupain at kastilyo ng iyong ama, ngunit walang hustisya doon. Wala siyang bahagi sa iyong ginawa, higit pa sa iyong mga kapatid. Hindi namin maaaring magpakalat ng mga kwento tungkol sa aking anak, kaya't ang ibig naming gawin ay ang iyong ilong, sa palagay ko, upang hindi mo mahahanap ang mga kasambahay na napakadaling linlangga ng iyong husay sa espada at sibat, kaya't aalisin din namin iyan sa iyo, ang iyong mga braso at paa, at titiyakin ng aking mga maester na sila ay gagaling ng baluktot. Maliban na lang, si Bisbury ay kasing puti ng tiyok. May choice ba? Ang sinumang kabalyero na inakusahan ng maling gawain ay may pagpipilian, paalala ng hari sa kanya. Maaari mong patunayan ang iyong kawalang kasalanan sa panganib ng iyong katawan. Pagkatapos ay pipiliin ko ang pagsubok sa pamamagitan ng labanan, sabi ni Stinger. Siya sa lahat ng mga account ay isang mapagmataas na binata, at sigurado sa kanyang husay sa armas. Tumingin siya sa 7 Kingsguard na nakatayo sa ilalim ng Iron Throne sa kanilang mahahabang puting balabal at nagniningning na kaliskis, at sinabi, sino sa matatandang ito ang ibig mong ipaglaban ko? Ang matandang ito, anunsyo ni Jaehaerys Targaryen. Yung anak na niligawan at niloko mo. Nagkita sila kinabukasan ng madaling araw. Ang tagapagmana ni Honeyholt ay 19 na taong gulang, ang hari na 40. Ngunit malayo pa rin sa isang matanda. Sinandatahan ni Bisbury ang kanyang sarili ng isang Morningstar, iniisip na marahil ay hindi gaanong sanay si Jaehaerys na ipagtanggol ang sarili laban sa sandata na iyon. Ipinanganak ng hari ang Blackfyre. Parehong nakabaluti ang dalawang lalaki at may dalang mga kalasag. Nang magsimula ang labanan, si Stinger ay sumugod ng husto sa kanyang grasya, na naghahangad na matabyunan siya sa bilis at lakas ng kabataan, na pinaikot at sumayaw at kumanta ang spike na bola. Sinunggaban ni Jaehaerys ang bawat suntok sa kanyang kalasag, gayunpaman, kontento sa kanyang sarili sa pagtatanggol habang ang nakababatang lalaki ay napagod. Sa lalong madaling panahon ay dumating ang oras na mahirap iangat ni Braxton Bisbury ang kanyang braso, at pagkatapos ay lumipat ang hari sa pag-atake. Kahit na ang pinakamahusay na male ay nahihirapang gawing Valyrian steel, at alam ni Jaehaerys kung saan matatagpuan ang bawat mahinang punto. Dumudugo si Stinger mula sa kalahating dosenang sugat ng tuluyang mahulog. Sinipa ni Jaehaerys ang kanyang basag na kalasag, binuksan ang visor ng kanyang taiman, inilapat ang punto ni Blackfyre sa kanyang mata, at pinalalim ito. Hindi dumalo sa tunggalian si Reyna Alysanna. Sinabi niya sa hari na hindi niya kayang isipin na baka mamatay siya. Napatingin si Prinsesa Sarah mula sa bintana ng kanyang selda. Tiniyak ni Jonquil Dark, ang kanyang bilanggo, na hindi siya tumalikod. Makalipas ang 2 linggo, ibinigay ni Jaehaerys at Alysanna ang isa pa nilang anak na babae sa Faith. Si Prinsesa Sarah,
na wala pang 17 taong gulang, ay umalis sa King's Landing para sa Old Town, kung saan ang kanyang kapatid na si Septimagle ang mga ngasiwa sa kanyang pagtuturo. Siya ay magiging isang baguhan, ito ay inihayag, kasama ang tahimik na mga kapatid na babae. Si Septembarth, na mas nakakaalam sa isip ng hari kaysa sa karamihan, ay mananatili sa kalaunan na ang pangungusap ay sinadya upang maging isang aral. Walang mapagkakamalang kapatid na si Magle si Sarah, higit sa lahat ang kanyang ama. Siya ay hindi kailanman magiging isang septa, lalong hindi isang tahimik na kapatid na babae, ngunit kailangan niya ng kaparusahan, at naisip na ang ilang taon ng tahimik na panalangin, malupit na disiplina, at pagmumuni-muni ay magiging mabuti para sa kanya, na ito ay maglalagay sa kanya sa landas patungo sa pagtubos.